Simula tayo ngayong mga sisingit ko ng mga balita, sisimulan po natin kay Senator Ping Lacson at tatapusin din po natin patungkol kay Senator Ping Lacson. So, sabi po ni Senator Ping Lacson, ito po ang una nating pag-uusapan, ay gusto po, nananawagan po si Senator Ping Lacson sa gobyerno na gumawa na ng mga decisive and extreme government intervention programs, plans para maprotektahan tayo, mga Pilipino. Dahil sa, yun nga, yung tumataas ng presyo ng langis. Ngayon, ang running joke na nga po ngayon, hindi na po yung kung magara yung sasakyan mo. Ang piniplex po ngayon, kung yung sasakyan mo, full tank. At pag nag-running joke nga po yung sa asawa ko, kung dadalhin niya daw ako sa mamahaling lugar, dinadala lang para mag-date, doon na po kami sa gasolinahan nagdi-date. Kasi mahal doon. Mahal po doon na lugar ngayon. So, itong sabi ni Ping Lacson, gumawa daw ang gobyerno ng measure. Pwede naman siguro si Senator Ping Lacson, kung meron kang idea, isulat mo at gawing resolusyon dyan sa Senado. At pero nangangamba din po in the other nangangamba din po si Senator Ping Lacson kasi nga po may mga nananawagan na tanggalin na daw ang value added tax or ang VAT sa ating mga bilihin, sa mga services na pinapataw. 12% po ang value added tax. Kaya bumili ka ng pagkain, sa grocery, sa yung mga usual na mga services, meron pong value added tax na 12%. Yung iba po, nananawagan po, meron tayong may mga groups na nananawagan po na tanggalin na ang value added tax. At ang problema, ang tinitingnan po ni Senator Ping Lacson, kung tatanggalin na ang value added tax ng gobyerno sa lahat ng ating mabibilihin, sa lahat ng mga transaksyon, baka daw magkaroon daw ng mawawala ng ating gobyerno ng 320 billion pesos na revenue kung tatanggalin ang value added tax sa ating mga binibili, mga transaksyon. Incidentally, ang nag-introduce po ng VAT ay walang iba kundi si dating Senador Ralph Recto na ngayon po ay Executive Secretary na ni PBBM. Siya po yung may idea ng value added tax. So, dapat nila tingnan ito kung hindi siguro totally tanggalin ang value added tax, pwede siguro ibaba. Diba? Gawin natin 5%, hindi yung 12. Pag mga ganun, kung yun po ay tawag ito, kung yun po ay sisiyasating masyado, mas maayos, bakit suggest natin kay Senator Ping Lacson na gumawa po siya ng panukalang batas. Siya yung mag-author. Simulan nila dyan sa Kongreso. Ito yung idea namin, ito yung tapos ipresenta yan, magbotohan sila, ayusin nila, bago po yan iakyat doon sa presidente. Para din tingnan ng ating mga doon, ng Office of the President, yung kanilang panunukala. So, pwede siguro ito, yung value added tax, pero yun nga, ang risk po, kung tatanggalin ang value added tax, mawawalan po ng revenue ang gobyerno, which would mean, mas mahihirapan po magbigay ng, para bang mahihirapan din ang gobyerno ibigay ang kanilang mga, magpa-fund na kanilang mga programa, mga polisiya, kung maapektuhan po ang revenue stream ng gobyerno. Alam po naman natin na ang revenue stream, ang bumubuhay po sa gobyerno natin ay ang ating mga taxes, ang ating buwis.
So kung wala, hindi, kung maano po yung buwis, marami rin pong maapektuhan. Tayong lahat maapektuhan. So kung meron pangamba si Senator Ping Lacson sa ganito, dapat maghanap sila ng balanse. Balansehin nila ito, gumawa sila ng panukalang batas, pag-usapan nilang maigi dyan sa Senado, tapos iakyat nila doon sa presidente. At kung yun po ay makakatulong sa mga taong bayan, sigurado naman siguro pipirmahan naman po yun ni presidente. Kung yun po ay para sa kabutihan nating lahat. Pero kung hindi, mabibito po yun. So, next po natin pag-usapan. Ako, ito, madami pong magagalit sa trip. Madami pong magagalit sa trip ni DILG Secretary John Vic Remulla. Pinagbabawal na po ng DILG sa mga kalye lalo na yung mga yun na nakikita natin sa sa probinsya. Kung meron tindahan sa eskina, doon po nagtatambay ang ating mga at umiinom at yung mga ganun mga eksena. So, ang trip po ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla, ipagbawal na po itong eksena na to. Bawal na po maglagay sa kalye, dapit daan ng mga upuan at lamesa kung saan po ay pag-iinuman, matitintal, maiinggan yung mag-inuman doon sa kalye, sa tabi ng daan. Pinagbabawal na po yan. Para daw, kasi nga daw, doon po daw nanggagaling sa mga ganun eksena na yung mga number 1, away. Yes, totoo po yan. Kung naging inuman kayo, dapit daan, posible may away. Alam po natin yung eksena na yan, lalo na sa probinsya. Tapos, ay ikadalawa, sexual harassment. Yung bang nagiinuman, may isang grupo ng mga kalalakihan diyan nagiinuman, tapos may dadaan na tao, babae man or iba mang lalaki, yung kanilang kakantsawan, yung mag-catcalling, yung mambabastos, meron din pong ganyan. Realidad po din yan. Yan po realidad sa Pilipinas. So, ang gusto po ni DILG Secretary Remulla bawalan na po yung mga ganun eksena. Well, sa akin naman para lang madisiplina ang mga tao at maging malinis ang ating mga kalye, yun nga, iwas away, iwas pambabastos, na lang, sumunod na lang po tayo. Sumunod tayo. Kasi kabubuti naman po yan ng komunidad. Kung yan po ang kailangan ng isang komunidad para po maging matiwasay, maging malinis ang komunidad, walang palaboy-laboy, walang maggugulo, walang maghuhuramentado, walang mga away, walang mag-eskandalo. Yun nga, huwag na lang po tayo mag-inuman sa labas, sa kalsada. Kung gusto po nyo mag-inuman, doon na po sa inyong mga bahay-bahay. Sa loob ng bahay or kung meron po kayong likod bahay, doon po kayo mag-inuman. Wala na po sa kalye. Wala na po magtatambay sa tindahan, sa sari-sari store. Ni aling ganito. Wala na po. Umuwi po kayo doon sa bahay at doon po kayo gumawa, mag-inuman kayo, kung kahit gusto nyo magsawa, kayo lang. So, sige. Siguro tingin ko dito magkakaroon to ng resistance sa probinsya po.
Kasi nga po sa probinsya, nakasanayan na yung mga ganito na magtitipon-tipon sa harap ng isang tindahan, lokal na tindahan, sari-sari store, sa iskina or sa kahit saan, sa kanto, para dun. Yun na lang kasi po yung ano ni, yun po yung parang gumaganap din ng community, ano ba, kimarites din dun sa mga ganun. So, kung ito po ay makakatulong, tingin nila ay makakatulong, ay mabuti ito na measure sa inyong mga lokal, edi ano na, gawin nyo na, husain nyo na to. Hindi na to kailangan ng DILG na ano, na measure. Maging disiplina po tayo. Wala yung mga ano, lalong-lalo na isa sa mga hindi ang hindi maganda tingnan talaga yung ano, yung mga kapwa natin, mga Pilipino na sa kalye na hubad ba? Yung walang ano ba, walang t-shirt yung mga lalaki ba? Ganun. Nagiinuman. Tapos lasing na, tapos naghahanap na ng away. Hindi po maganda talaga yun na ano, side. Kung gusto po nyo mag ano ng t-shirt, wag mag t-shirt, mag-inuman, doon po kayo sa beach. Mainit naman po, summer naman po, doon po sa beach pag may outing. Pero sa kalsada po, na madami pong tao, papunta, pabalik, pauwi, trabaho, papuntang trabaho, at hindi po ano, wag na lang po kayo magkalat doon. Oh. Ilugar po ninyo, humanap kayo sa lugar, ilugar ninyo yung sarili nyo sa sitwasyon. So kung ito po, kung ang pagiging, ang pagbabawal na mag-inom na sa kalye, makakatulong sa isang lugar na maging malinis, maging secure, adi gawin ninyo. Disiplina lang po talaga. So, ewan ko ba kung ano tong papapogi measure ito ni John B. Cremulya. Alam po natin na mukhang meron tong plano umakyat ng posisyon sa susunod na eleksyon. So good luck na lang po kay DILG Secretary John B. Next. Nako, ito na naman si Manang Amy. Si Manang Amy, kahapon po, Sunday, nanawagan na naman po ang estranged presidential sister na ano daw, namimilit na gumawa daw ng bill, panukalang batas bill, na kailangan daw magpo-provide ng relief sa ating mga kababayan through tax reductions dahil nga sa itong fuel crisis ngayon. At under Senate Bill 2005, sabi po ni Manang Amy is kailangan po itaas ng income tax exception to 500,000 in annual earnings from the current 250,000 na na exception. So ano 'yon? Kung ang inyong annual earnings ng 250,000 exempted na kayo. Ngayon, gusto ni Manang Amy yung 500,000 din exempted. Okay. So, yun pala gumawa siya ng bill. Like, kagaya po ni Senator Ping Lacson, yung about sa kanyang doon sa pag-aalis ng value-added tax na sinasabi nila na kailangan pag-isipan kasi kung tatanggalin din yung VAT, mawawalan po din ng revenue ang ating ang pamahalaan, ang gobyerno. So ito si Manang Amy, sa kanya naman tax reduction din mismo sa yung tax earner, sa income tax earner. Di gumawa ka Manang Amy, gawa ka ng utas, Senate bill mo. At hintayin mo. Pagdebatihan nyo yan dyan sa Senado.
at hintayin na iakyat sa kapatid mo. Kung yan pa yan papansinin ng kapatid mo doon sa pag yan ay umakyat na sa Malacanang. So, yan. Yan na lang dapat hintayin mo. Kung nasulat na yan, napagdebatihan na yan ninyo dyan sa Senado, aakyat na yan, di ba? Kung may counterpart pa yan na measure sa lower house na kailangan dinidinig nila ngayon or next week kay pagbalik ng session, adi yan akit na rin yan sa ading mo. Sa ading mo na ewan ko anong ginawa mo. Yun. So, gumawa ka rin ng batas. Yan naman yung trabaho ninyo dyan sa legislature, di ba? Kayo yung tigagawa ng batas, ang presidente, ang sa executive department, sila yung taga-execute ng batas na ginagawa ninyo. So, yun. Yun lang yun. So, Manang Aimee, gumawa ka rin, magsulat ka rin, magsulat ka ng yung magagamit ng mga Pilipino na resolusyon. Hindi yung nagsusulat ka ng script tapos hingi ka ng patawad sa papa mo. Dahil hindi mo nabantayan yung kapatid mo, bakit? Kailangan ba niya bantayan mo siya? Hindi na. Matanda na yung kapatid mo. Ikaw yung dapat babantayan namin, Manang Aimee ka. Kasi parang nanguulyanin ka na eh. Diba? Ikaw yung dapat bantayan. Hindi si ading mo. Kakulango.